Tinitingnan ng pulisya kung konektado sa Pogo ang pagpatay sa negosyanteng Chinese at kanyang driver na natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Kakaiba raw kasi ito sa karaniwang kidnap for ransom. May unang balita si June Veneracion. Duguan ang mga ulo, nakabalot ang duct tape, nakatali patalikod ang mga kamay, at nakasuot lang ng underwear. Ganyan ang kalunos-lunos na estado ng dalawang bangkay ng lalaking natagpo ang nakasilid sa mga nylon bag sa gilid ng kalsada sa sitio Udyongan sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Nakabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa katabi niya rin. Kinilala ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo ang mga biktima ay ang dinukot na Chinese businessman na si Kong Yuan Guo na may Filipino name na Anson Tan o Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. Kinabukasan, March 30, inireport ng pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkawala nila. Nito namang Martes na-recover sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Hanggang sa matagpuan na ngang patay ang dalawa sa Rodriguez, Rizal. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. Sa karaniwang kidnapping nila, pinapakawalan ng biktima pagkabayad ng ransom. Nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke. Pero tinitingnan daw ng PNP ang posibilidad na konektado sa Pogo ang krimen. Isa po yun sa tinitingnan po nating angulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa Pogo-related operation po. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa pahayag na pinadala ng pamilya Ke sa kanilang abogado, sinabi nitong sinusuportahan nila ang investigasyon ng PNP AKG para makamit ang hustisya. Ayon sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Ang mga insidente ng kidnapping ay kinababahala ng iba't ibang grupo. Yung nangyayari na kidnapping na nababanggit is also bothering the Sinoy community. We just learn to cope and pray na sana naman ito ma-resolve kaagad. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Ang PNP po ay hindi po titigil hanggat ma-resolve po at mapapanagot po yung mga responsible po dito sa insidente po na ito at para maiwasan po na may susunod pa pong mga ganitong insidente. Base sa monitoring ng Movement for Restoration of Peace and Order, 3 kidnapping cases na ang naitala sa loob lamang ng 5 linggo. Ayon naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, 12 na ang naitala nilang kidnapping cases mula January 2025. 10 sa mga biktima ay Chinese. 40 kaso ng kidnapping naman ang naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group mula January 2024 hanggang February 2025. 10 rin sa mga biktima ay Chinese. Sa isang pahayag, nananawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping. Ang Malacanang, tiniyak na patuloy na iimbestigahan ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Inalis naman sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng PNP Anti-Kidnapping Group. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News.